Oops, wag mo muna scroll up mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante at meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang sinishare ko po dito sa 10 taon is tunay na negosyo mga kanegosyo. Sari-sari store, barbecuehan, bilyaran, rental, tunay na negosyo mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo is sari-sari store versus grocery store. Ito kung nagsisimula ka palang magnegosyo, sigurado advantage mo na to kapag napanood mo tong video ko. Kung nagninegosyo ka naman na, madadagdagan yung ideas or perception mo sa pagninegosyo. Ito muna kwento, way back 2015 mga kanegosyo, nagtayo po ako ng sari-sari store. Malapit kung saan ako graduate ng college. Pang-anim akong sari-sari store mga kanegosyo dun sa labas ng TIP or yung Technological Institute of the Philippines. Pang-anim po ako na sari-sari store doon. At sa anim na sari-sari store mga kanegosyo, alam ko din naman kung magkano presyo ng mga kalaban ko. Ako po yung pinakamahal mag-mark up. Alam ng mga customer ko po yan mga kanegosyo. College student po yung community na pinagsisilbihan ko. Pero ako naman yung pinakamalupit sa anim na mag-service, magbigay ng customer service. Alam ng mga client ko yan or customer ko yan before. At nagsisimula akong magnegosyo, hindi ko pa alam yung focus in one, hindi ko pa alam yung market ng mayaman, hindi ko pa alam na iba yung business model ng grocery store tsaka ng sari-sari store. Ang akala ko kapag ang sari-sari store mga kanegosyo dati, kapag lumaki, magiging grocery. Yung laging sinasabi ng mga business guru ko no, mga kanegosyo, na dapat ang sari-sari store mo, mapalaki mo, dapat kumpleto lagi paninda mo. Laging yung Chinkitan, nabili mo na lahat ng libro kay Chinkitan, hindi ka pa nagsisimula magnegosyo mga kanegosyo, lahat na pagkakitaan ka na niya. Anyway, iba po ang business model ng grocery store tsaka ng sari-sari store mga kanegosyo. Ang business model ng grocery store is magbabagsak muna yung supplier doon sa grocery store bago magbayad si owner ng grocery store. Papaliwanag ko mga kanegosyo. Sa sari-sari store mga kanegosyo, binili mo muna lahat ng produkto sa loob ng loob ng sari-sari store mo mga kanegosyo. Pag nabenta mo yung produkto na yon, doon ka palang kikita. Pero naglabas ka na ng pera. Sa grocery store mga kanegosyo, iba po yung business model nila. Magbabagsak muna si supplier ng paninda niya kay grocery store, halimbawa chichirya, ibabagsak muna yon yung chichirya sa grocery store. At kapag yung chichirya na yon binili ng customer, nagbayad na si customer, may pera na, yung pera na yon ibabayad pa ng may-ari ng grocery store kay supplier sa loob ng 3 to 4 months mga kanegosyo, 90 to 100 days, 120 days. Ibig sabihin postpaid po mga kanegosyo. Panalo sa cash flow yung may-ari ng grocery store mga kanegosyo. Kumbaga yung pera nasa sayo sa loob ng 3 buwan hanggang 4 na buwan, para kang umutang ng walang interes mga kanegosyo, at pwede mo pang gamitin yung pera na yon sa mabilis na transaksyon para kumita ka pa ng mas malaki. Cash flow gaming po ang grocery store mga kanegosyo kumpara sa sari-sari store. Ayan po yung hindi naiintindihan ng mga may-ari ng sari-sari store. Ang akala nila kapag yung sari-sari store lumaki, automatic grocery store. Mali po mga kanegosyo. Una pa lang yung business model nila magkaiba.
sa sari-sari store na naglabas ka na ng puhunan. Kapag natenga pa nga yung mga produkto sa loob ng sari-sari store, profit loss po yun mga kanegosyo. Ibig sabihin, mas matagal siyang umikot, mas matagal siya nakatenga, profit loss po yun mga kanegosyo. Kasi hindi ka kikita hanggat hindi mo nabebenta yung produkto na yun. Sa grocery store, hindi po. Kahit hindi mabenta yung produkto ng supplier mo, hindi ka naman naglabas ng pera, wala ka pong problema mga kanegosyo. Panoorin, pag-isip-isipan mo tong video na to or panoorin mo ulit mga kanegosyo kung hindi mo naintindihan or kung may tanong ka, comment ka lang sa baba. Mag-focus in one ka lang mga kanegosyo kung gusto mong magsimula magnegosyo ngayon. Focus in one, hanapin mo yung community na gusto mong paglingkuran na mayaman. Ngayon, gumawa, may pangatlo na po. Dati dalawa lang, may pangatlo na. Gumawa ka ng original content. Yan na po kasi yung labanan ngayon mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo na video na to mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Follow mo naman ako dyan, click mo naman din yung heart. Kung may mga tanong ka, comment ka na rin sa comment section. At mga kanegosyo, kung may negosyo ka ngayon at gusto mo pasabugin yan, applyan yan ng franchising business model, pwede ka rin mag-email. Yung email ko po nasa bio ko mga kanegosyo sa akin para matulungan din kita mga kanegosyo. Kasi ang daming business consultant ngayon mga kanegosyo na kahit yung market hindi po nila alam, basta babayaran lang sila ng gusto magpa-franchise ng produkto nila. Ako po mga kanegosyo, pag nakita ko po na hindi po talaga franchisable yung negosyo, sabihin ko po sa inyo yung market nyo mali at hindi nyo pwedeng ipa-franchise yan. Kumpara sa ibang business consultant na para lang kumita, ipupush talaga nila ipa-franchise yung negosyo na yon dahil may pera. Hindi po ganon mga kanegosyo. At kung dumadaan ka sa pagsubok at problema ngayon, wag natin kalimutang magdasal. Kahit anong problema natin, pray lang mga kanegosyo. Peace.